Come on, Rhea. Kaya nga tayo nandito para magsaya, di ba? Hindi magmukmok. Paano ka makakahanap ng boylet niyan? Pag-aaya sa kanya ng kaibigan niyang si Lynn habang hinihila siya papunta sa dance floor. Anong boylet ang pinagsasabi mo? Kita mo nag-move on pa yung tao. Pag-angal niya rito, bago ito ipagtabuyan. Ikaw ang maghanap na ng boylet. Dito lang ako. Baka magkalat pa ako ng lagim dyan sa dance floor, no? Nakakahiya. Bigong binitawan naman siya nito. Fine. Basta wag kang aalis dyan. Kung ano-ano pa naman ang ginagawa mo paglasing ka na. Pinandilatan niya naman ito ng mga mata. Kailangan ipagsigawan? Oo na. Bata pa ba ako para pagsabihan? Umismid ito sa kanya. Hindi na. Pero may pagkasyoha kasi lalo na sa lalaki. Aba talagang. Inambahan niya ito na sasabunutan, pero agad na tumakbo ang kaibigan papuntang dance floor. Napaismid siya bago bumalik sa upuan sa bar counter at tahimik na muling bumalik sa pag-iinom. Ang totoo niyan ay kaya lang naman siya nandito sa bar ay dahil gusto niya magpakalasing para makalimutan ang sakit na dinulot ng ex niyang niloko siya. At dahil na rin sa libre ang lahat ng inumin niya, nasili na magbabayad. Kamusta ang pinapatrabaho ko sa inyo? Nabaling sa katabing upuan sa counter ang atensyon niya habang marahan pa rin na umiinom. Naligpit na namin ang grupo ng Silver. Wala na tayong problema sa kanila. Sagot ng nakaitim na lalaki. Nabuga naman ni Rhea ang iniinom dahil sa kanyang narinig. Agad na napabaling sa kanya ang atensyon ng dalawang lalaki. Pait naman ang lasa nitong iniinom ko. Palusot niya at kinausap ang sarili dahil ramdam niya ang dalawang pares ng mata na ngayon ay nakabaling sa kanya. Ano ka ba naman, Rhea? Masyado kang halata na nakikinig sa usapan ng iba. Bakit naman kasi may pagligpit na sinasabi? Mukhang delikado pa yata itong dalawang tong katabi ko. Kakatakot. Aniya sa kanyang isipan. Sinikap niya hindi na ulit balingan ng katabing lalaki dahil baka siya pa ang iligpit ng mga ito. Naging sunod-sunod ng pag-inom niya nang hindi namamalayan. Na isang maling desisyon pa ata dahil tuluyan ng sumanib sa sistema niya ang espiritu ng alak. Bakit ba walang alak na kayang tanggalin ang sakit na nararamdaman ko? Lasing na Aniya habang yakap-yakap ang bote ng alak at umiiyak. Lintik na pag-ibig kasi yan. Ano ba ginawa ko sa'yo para saktan mo ko ng ganito? Para siyang batang naagawan ng paborito niyang laruan habang akap-akap ang bote ng alak. Wala na siyang pakialam sa kanyang paligid dahil sa dami ng nainom. Nahinto lang siya sa paggawa at pagsumpa sa tadhana maging sa ex niya nang may maglapag ng isang itim na panyo sa kanyang harapan. Masyadong maganda ang gabi para iyakan lang. Sambit na isang malalim na boses na mula sa lalaking katabi niya. Nanlalabo na ang paningin niya dahil sa pagkahilo pero hindi niya maitatanggi na gwapo ang lalaki. Ito ang kanina niya pang katabi. Kinukuha na ba ako ni San Pedro dahil sa pagiging lasinggera ko? Bakit may anghel sa harapan ko? Lasing na Aniya na ikinangisi lang ng lalaki na ngayon ay binalingan na rin siya habang mahinang hinahalo ang alak sa basong hawak. Masyado ako makasalanan para maging anghel. Grim Reaper pwede pa. Birong sambit nito. Napakurap-kurap siya dahil tila mas gwapo ito ng bahagyang umiti. Kung ikaw lang din naman ang kukuha sa akin, sasama na ako. Bahagya itong natawa bago naglahad ng kamay sa harap niya. Hindi ka dapat basta-basta sumasama sa hindi mo kilala. I'm Dylan. Ramdam niya pa rin ang pagkahilo pero mukhang lasing na nga siya at lumalabas na ang iba niyang personality. Tinanggap niya ang kamay nito. Maria, pero Rhea na lang. Masyadong banalang Maria para sa isang lasinggera. Tumawa siya bago muling maiyak at tinungga ang boteng hawak. Mukhang marami nang nainom mo. You should go home. Muli niya itong binalingan at hindi agad nakasagot. Nanatili lang ang titig niya sa lalaki. Hindi niya mawari kung dala lang ba na epekto ng alak
Pero ito na lang ang nakikita niya ngayon. "Will you take me home with you?" Patanong na sagot niya sa lalaki. Hindi na niya narinig ang naging sagot nito dahil bago pa niya malaman ay naging malabo na para sa kanya ang lahat ng nangyari sa gabing yon. Na agad niyang pinagsisihan kinabukasan dahil sa sobrang kalasingan ay may nangyari sa kanila ng lalaking nagngangalang Dylan. "Diyos ko naman, Ria! Kahapon puso mo lang ang broken. Ngayon iba na ang broken sa'yo." Annalyn habang nagmamaneho matapos sunduin ito sa isang hotel si Ria. Nanatili naman siya nakatulala sa labas ng bintana. Pinagsisisihan ang ginawa. Ayoko nang mag-love. Hindi naman na siya birhen, kaya hindi na siya bago sa nangyari. Pero ito ang unang beses na nakipag one night stand siya at sa lalaking nakilala niya lang sa bar pa talaga. Mabuti na lang at gwapo siya. Bonus points na lang siguro yung pagiging gentleman at mayaman niya. Aniya sa isipan at hindi na pinapakinggan ang sermon ng kaibigan niya sa driver's seat. Palihim niyang sinampal ang sarili para matauhan. Kahit nagwapo at gentleman, walang matinong tao magsiseryoso sa naka-one night stand niya. Kaya tama na yung pag-iilusyon. Paninermon pa niya sa sarili. Totoo naman yun. Dahil hindi niya na muli pang nakita ang lalaki pagkatapos nun. Lumipas ang halos isang buwan at balik na muli sa normal ang buhay ni Ria. Pasok sa trabaho, uwi, pahinga at paulit-ulit na lang. Halos nakalimutan na nga rin niya ang nangyari. Maging ang itsura ng lalaking si Dylan. Pero hindi na rin naman umasa si Ria na magkikita pa sila. Dahil bukod sa malabo itong mangyari, ay paniguradong nakalimutan na rin siya nito dahil sa tagal ng panahon. "Pinauwi ka ulit ng boss mo? Ano ba kasing nangyayari sa'yo?" Annalyn, nang dalawin siya nito sa apartment niya. "Halos magdadalawang linggo na kasing masama yung pakiramdam ko eh. Ganun yung nangyayari kapag pumapasok ako." Sagot niya bago uminom ng gamot. "Nagsusuka ka pa rin? Nako Ria, iba na yung kutob ko sa pagsusuka mong yan, sinasabi ko talaga sa'yo." Hindi naman siya nakakibo dahil maging siya ay iba na rin ang pakiramdam sa palagian niyang pagsusuka sa umaga. At palaging hindi magandang pakiramdam. "Ayan ang nire-request mo spaghetti na walang sahog." Inilapag nito ang isang supot sa harap ng mesa niya. Agad namang nagningning ang kanyang mga mata. "Wag mo na akong iyakan para hanapan ka niyan dahil maluloka talaga ako sa mga trip mo. Nakaraan iniyakan mo ako sa mall kasi gusto mong maglaro sa palaruan ng mga bata kahit bawal naman tayo doon. Gusto ko lang naman na mag-enjoy, no? Masama ba yun?" Sabat niya bago kunin ang nakastyron na spaghetti at nagpasalamat sa kaibigan. Hindi makapaniwalang pinagtaasan siya nito ng kilay. Mag-enjoy? Sa palaruan na para sa mga bata? Seryoso ka ba? Eh di nagbuka akong baliw dun, gaga. Natawa siya sa kaibigan. Ewan ko rin ba kung ano-anong cravings ko ngayon? Pinanliitan siya ng mata ni Lynn. "Hindi kayo buntis ka talaga? Umamin ka na." Mas lalo siyang natawa rito. "Ako? Wala nga akong boyfriend, paano ako mabubuntis?" Hindi niya na natuloy ang sasabihin nang maramdaman na maduduwal siya matapos maamoy ang binuksang spaghetti. Agad siyang napatakbo sa lababo at doon na tuluyang sumuka. Sinundan naman siya ng kaibigan na inabutan din siya ng tubig. "Gaga ka, Ria? Huwag mo sabihing buntis ka na talaga, ha?" Nang makabawi sa pagsusuka, ay agad niyang hinarap ang kaibigan. "Pero imposible yun. Halos lampas ng isang buwan nung may naka one night stand ako." Mariin na napipikit ang kaibigan at agad siyang hinila. "Alam mo, isa lang ang sagot para malaman natin. Pumunta tayo sa pharmacy, bumili tayo ng pregnancy test." "Pero baka wala lang naman to." "Mabuti na sigurado, no? Malay mo, naingkanto ka na nang hindi mo pa alam. Tara na." Sa huli, ay wala rin siyang nagawa kundi sumama sa kaibigan na akala mo nanay niya at hila-hila pa siya para bumili ng pregnancy test. Ngunit hindi man niya sabihin, ay hindi na mawala-wala ang kaba sa dibdib niya. Lalo na ngayon na hawak niya ang resulta sa pregnancy test. "Nakita mo na ba? Anong result?" "Hoy, buksan mo to!"
Sigaw ng kaibigan mula sa labas ng CR kung nasan siya. Teka, kinakabahan pa akong tignan eh. Balik na sigaw niya rito. Gaga, mas kabahan ka kapag 2 lines yan kaya tignan mo na. Sa loob ng CR ay mahigpit ang hawak ni Rhea sa pregnancy test na hindi magawang tingnan. Kapag nag-positive to, katapusan ko na talaga. Aniya sa isipan habang mariin na napapikit. Huminga muna siya ng malalim bago tingnan ang resulta. At nang makitang positive ito, ay agad niyang nabitawan ng hawak. Hindi ito maaari. Narinig niya ang pagbukas ng pinto at pumasok doon ang kaibigan na si Lynn. Ano ba? Ba't ang tagal mo? O ano? Nakita mo na ba ang resulta? Positive. Lynn, positive ang lumabas. Saglit din itong natigilan bago damputin ang nahulog niyang PT. At nang makita ang resulta, ay dahan-dahan siyang hinarap ng kaibigan. Ano nang gagawin ko ngayon? Ang mahina niyang tanong na halos pabulong na dahil sa pagkabalisa. Agad siyang niyakap ng kaibigan na hindi rin alam ang sasabihin. I-confirm muna natin sa OB. At kung positive nga talaga, hahanapin natin ang tatay niyan. Hindi ko siya kilala. Gaga, wala nang imposible sa panahon na to, no? Basta, hindi ako papayag na hindi niya kayo panagutan, no? Siya to nagputok sa loob. Lin naman! Pag-awat niya sa sasabihin ng kaibigan, napilit na lang siyang inaalo. Nang linggong yon, ay nagpa-check up agad sila sa OB. Pero ganun pa rin ang resulta. Positive. Buntis nga siya. At halos 1 buwan na rin. Hindi niya alam ang magiging reaksyon dahil sa nalaman. Pero ang pinaka-pinoproblema niya, kung paano niya bubuhayin ng anak, gayong sinusuportahan niya pa ang pamilya niya sa probinsya. Ang suhestyon naman ng kaibigan niyang si Lynn, ay hanapin na lang nila ang tatay ng anak niya. Pero malabo yun para sa kanya. Dahil bukod sa hindi niya alam ang buong pangalan nito, ay malabo na rin na mag-cross pa ang landas nila, gayong 1 buwan ang nakalipas, nang una at huli silang magkita. Ano ba kasing ginagawa natin dito? Ngayon mo pa talaga ako inaya sa club kung kailan buntis na ako? Pag-angal niya sa kaibigan, nahila-hila siya sa isang pamilyar na club. Gaga, hindi naman tayo maghahanap ng boylet dito, no? Hahanapin natin yung tatay ng anak mo. Di ba sabi mo, dito mo siya nakita? At dito mo siya nakilala? Napaawang ang bibig niya bago masapu ang noo. Naiintindihan naman niya na concern na ang kaibigan niya. Pero mas nagiging desperada na ito kaysa sa kanya. Tignan mo mabuti yung mukha nila. Baka andyan lang yung Dylan na yun. Sambit ni Lynn na makapasok na sila sa loob. Napabuntong hininga naman siya dahil para sila naghahanap ng kriminal sa tono ng kaibigan niya. Wala namang mawawala kung susubukan mo, Rhea. Para sa anak mo to. Aniya sa isipan bago ilibot ang kanyang paningin sa paligid. Pero sa huli, ay bigo silang makita ang hinahanap sa kumpol ng tao doon sa bar. Lalong nawawala ng pag-asa si Rhea. Sabi sa'yo, sayang na ang pagpunta natin dito. Malay mo naman kasi, no? At saka sabi ng bartender, regular daw ang Dylan na yun dito. Malay ba natin kung sino Dylan ang sinasabi ng bartender na yun? Nakausap kasi nila ang isang bartender sa club at sinabi nitong may regular nga silang customer na Dylan na pangalan pero wala na itong binigay pa na ibang detalye. Nakaayos na ba lahat ng items? Yes, boss. Nandun na rin sa lugar ng kliyente. Sabihan mo sila papunta na ako. Right away, boss. Natigilan sa pwesto niya si Rhea nang marinig ang pamilyar na boses sa likuran nila, kaya kunuto niya itong nilingon. At gano'n na lang ang gulat niya nang makilala ang lalaki ngayon ay naglalakad papunta sa isang itim na sasakyan. Ano ba? Ba't pakalabit ka ng kalabit? Ani Lynn, nang paulit-ulit niya itong hinila para tumingin sa tinitignan niya. Siya yun! Hindi ako pwede magkamali! Bulalas niya habang hindi hinihiwalay ang tingin kay Dylan na pasakay sa isang itim na kotse. Hindi kalayuan sa kanila. Sino? Saan? Ang alin? Naguguluhang tanong ng kaibigan bago balingan ang tinitignan niya. Ang tatay ng anak ko! Siya yun! Si Dylan!
Itinuro niya ang sinakyang kotse ng lalaki. Napaawang naman ang bibig ng kaibigan. Ang yummy, Este. Ano pa tinatayo-tayo mo dyan? Puntahan mo na. Sinubukan nilang puntahan ang kotse pero matuli ng pagpapatakbo nitong ni Lisa ng lugar. Napamura naman silang dalawa bago muling bumalik sa kotseng dala ni Lynn at agad na sinundan ng kotse sa kanilang harapan. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Baby, kumapit ka lang, okay? Gagawin ni Mami lahat para lumaki kang may tatay. Aniya sa isipan habang kinakausap ang anak sa loob ng kanyang tiyan. Habang sinusundan ang kotse ni Dylan, ay nagtataka na ang dalawa dahil tila papunta ito sa isang liblib na lugar. Habang may isa pang kotse na ngayon ay nasa likuran nila at mukhang sinusundan din ang kotse ng lalaki. Nako, Ria, masama ang kutob sa tatay niyang anak mo kahit na yummy siya. Sabi ni Lynn habang nagmamaneho. Kahit ako, no? Bakit naman papasok sa ganito kaliblib ang isang matinong tao? Aniya, habang salitang tinitignan ang nakasunod sa kanilang kotse at ang kotse ni Dylan sa harapan. Huwag na kaya natin ituloy ang pagsunod. Gaga, edi dapat kanina mo pa sinabi yan. Ang layo na narating natin, no? Hindi naman na siya nakasagot, lalo nang mag-overtake ang kotse sa kanilang likuran. Bubusinahan pa sana ito ni Lynn dahil sa mabilis na pagpapatakbo. Pero wala man siyang magawa at nakarinig pa sila ng sunod-sunod na putok ng baril. Bakit may putok ng baril? Hiyaw na tanong ng kaibigan niya. Sabi ko na kasi huwag na tayong tumuloy. Balik na sigaw niya habang mahigpit ang kapit sa kanyang seatbelt. Aba, malay ko bang delikado pala yung tao na yan? Malay ko bang delikado yung nakabuntis sa'yo? Hindi ka man lang pumili ng matino-tino kahit paano? Gaga, hindi ko naman alam. Mula sa harapan nila, ay kita nila kung paano maggitgitan ng dalawang kotse habang nagpapalitan ng putok ng baril. Hindi naman magkamayaw ang dalawa sa paghiyaw. Mapapaanak ata ako na maaga dahil dito. Aniya sa isipan habang mariin ang pikit dahil hindi niya kinakaya ang nasaksihan. Itabi mo yung sasakyan, baka madamay pa tayo. Hindi ako makahinto eh. May kotse rin nakabuntot sa atin. Napabaling siya sa likuran ng kotse nila. At tama nga ito, dahil may kotse ngayon sa likuran nila na kanina naman ay wala. Nang bumilis ang pagpapatakbo nito, ay pareha silang napatili dahil akala nila ay bubungguin sila. Pero nagdire-diretso lang ito palampas sa kanila. Ayoko na, uwi na ako, umuwi na tayo. Ang paghihisterical niya sa kaibigan matapos nitong pumreno at tuluyan ng huminto sa tabi. Gaga, kahit naman ako, no? Pero one way ang daang to. Hindi tayo makakalabas nang hindi dumidiretso. Naihilamos niya ang kamay sa kanyang muka. Maling desisyon talaga ang hanapin ng lalaking yun. Di bali nang walang tatay ang anak ko. Huwag lang kami mapahamak. Katahimikan ang sunod na bumalot sa kanilang dalawa sa loob ng kotse. Pinoproseso pa ang mga nangyari. Kung paano ang paghahanap nila sa tatay ng anak niya ay nauwi sa palitan ng mga putukan ng baril. Napahawak siya sa tiyan niya bago mapabuntong hininga. Ramdam niya pa rin ang kabang namuo sa kanyang dibdib. Kaba para sa kalagayan ng batang nasa kanyang sinapupunan. Ano ng plano mo? Ang tanong ni Lynn nang sa wakas ay matigil na ang mga tunog ng putok ng baril. Hindi ko alam. Pero hindi ko na gustong ipaalam pa kay Dylan na pagbubuntis ko. Nang tuluyan na silang makalma at makabawi ng lakas, ay muling pinatakbo ng kaibigan ng kotse habang nanatili siyang tahimik sa passenger seat. Pero hindi pa man sila nakakalabas sa kalsadang pinasok, ay muling napapreno ang kaibigan. Kapag minamalas ka nga naman. Aniya sa isipan nang makita ang dalawang kotseng itim na nakahinto sa daraanan nila at isa ron ng kay Dylan. Nagkatinginan silang dalawa na parehong makita ang isang papalapit na lalaki habang may hawak itong baril. Ano nang gagawin natin? Tarantang tanong niya kay Lynn. Sabihin natin na padaan lang tayo. Hindi naman tayo kasama sa away nila, no? Gaga, mukha ba maniniwala ang mga yan na napadaan lang tayo? Ni isang kotse walang dumadaan sa kalsadang to bukod sa atin. Nabaling ang tingin nila sa bintana ng driver's seat nang kumatok doon ang armadong lalaki. Muling kumabog ang puso niya sa kaba.
Sino kayo at anong ginagawa niyo rito? Ang tanong ng lalaki nang maibaba ni Lynn ang bintana ng kotse. Mariin na napapikit ang kaibigan bago sumagot. Napadaan lang po kami. Please, wag niyo naman kami saktan. Sinilip ng lalaki ang loob ng kotse na tila may chinecheck na kung may iba pang kasama o armas na dala. Bumaba kayo ng kotse ngayon na. Pag-utos nito, na agad nilang sinunod. Kita niya ang takot sa mukha ng kaibigan habang naglalakad sila papalapit sa iba pa nitong kasama. Habang hindi naman matigil ang lakas ng tibok ng puso niya dahil sa pinaghalong kaba at takot. Boss, sila lang ang nasa loob ng kotse. Wala namang kahinahinala. Ang sabi ng kasama nilang lalaki sa tinawag nitong boss na nakatalikod sa kanila. Muling kumalabog ang dibdib ni Rhea sa pamilyar na likod ng lalaki. At nang lumingon ito sa kanya, nakumpirma niya ang hinala. Si Dylan yun. Aniya sa isipan. Napalunok siya na magtama ang tingin nila ni Dylan na agad nagunot ang noo na tila namukaan siya. Anong kailangan nyo? At bakit nyo kami sinusundan? Ang malamig na boses nitong tanong habang nanatili sa kanyang tingin. Hindi naman niya magawang ibuka ang bibig. Mukhang natameme na siya dahil sa pagkakatitig dito. Anak ng tokwa, ganito ba talaga kagwapo ang isang to sa malapitan? Aniya sa isipan bago mailing sa sarili. Nandito kami para makausap ka. Si Lynn ang nagsabi nun kaya agad niya itong nilingon dahil sa labis na pagkakagulat. Napapaliw ka na ba? Anong sinasabi mo? Mariin niyang bulong dito. Andito na rin naman tayo. Grab the chance. At saka baka pwede mo siyang kausapin na paalisin tayo dito ng buhay, please. Kabado man, ay muli niyang nilingon si Dylan. Agad namang nagsalubong ang paningin nilang dalawa. Malamig ang diretsyong tingin nito sa kanya ngunit hindi siya nagpatinag. Hindi ko alam kung naaalala mo pa ako. Pero gusto sana kita makausap ng tayo lang. Aniya, bago balingan ng ilang tauhan nito. Binalingan din ito ng lalaki. Bago sumenyas, naiwan muna sila. Diretsuhin mo na ang gusto mong sabihin. Hindi ligtas ang lugar na to para sa'yo. Sambit nito bago siya balingan muli. Huminga siya ng malalim. Para sa'yo to, baby. Aniya sa isipan bago lakasan ng loob para diretsuhin ng lalaki. Kung hindi mo ako naaalala, magpapakilala ulit ako. Nagkita tayo sa isang bar 1 month ago. Ako si Rhea. Lalong nagsalubong ang kilay ng lalaki. Kung di mo pa rin ako naaalala, ayos lang. Pero pinuntahan kita dito para ipaalam sa iyong buntis ako at ikaw ang ama. Nakakabinging katahimikan ang sunod na bumalot sa kanila. Matapos niyang bigkasin ang huli niyang linya. Walang nagtangkang magsalita maging ang kaibigan niyang si Lynn na nasa tabi niya pa habang hindi nagpapatinag sa pakikipagtitigan kay Dylan si Rhea na parang doon nakasalalay ang buhay niya. Paano ka naman nakakasigurong akin ang dinadala mo? Napaawang ang labi niya. Dahil ikaw lang naman ang huli kong nakasama sa kama. Siyempre sino pa paghihinalaan ko? Engkanto. Muli itong natahimik habang mariin pa rin ang titig nito sa kanya. Tila ay nag-iisip ng mabuti at pinoproseso ang sinasabi niya. Tinatansya niya pa ba kung nagsasabi ako ng totoo? Gusto ko lang siyang pirahan? Ang tanong niya sa isipan bago mapabuntong hininga. Lilinawin ko lang. Hindi ka namin sinundan para pirahan ka. O kung ano man ang iniisip mo ngayon. Gusto ko lang ipaalam sa'yo at panagutan mo ang bata dahil ayoko lumaking walang tatay ang anak ko. Pero dahil sa nakita ko, nagbago na ang isip ko. Mas maayos pa nga siguro kung hindi ka na namin sinundan dito. Humakbang papalapit sa kanya si Dylan. Can we talk more in private? Yung tayong dalawa lang sana. Bumaling ito kay Lynn na agad nag-iwas ng tingin. Umiling si Rhea sa lalaki. Nasabi ko na ang kailangan ko sabihin. Kaya kung ayos lang sa inyo, gusto na namin makaalis. Padaanin niyo na kami. Pinal na sambit niya na tila hindi na magbabago pa ang desisyon. Nang hindi umimik si Dylan, ay agad na tinalikuran ni Rhea ang lalaki at nagsimulang maglakad pabalik ng kotse. Kasunod naman niya ang tahimik na niyang kaibigan. Mabigat ang dibdib niya.
at ramdam niya ang kirot sa kanyang puso. Sa bawat hakbang niya papalayo sa lalaki. Kung nagdududa siya sa anak ko, hindi ko na siya kailangan. Kaya kong buhayan ang anak ko mag-isa. Aniya sa isipan habang nililisan ng lugar. Sa kabilang banda naman ay tahimik na pinapanood ni Dylan ang pag-alis ng kotseng sinasakyan ni Rhea. Nasinulyapan niya pa, ngunit hindi na siya binalingan. Sundan niyo sila, siguraduhin niyo makakauwi sila ng ligtas. Baka nasa paligid pa ang grupo ng Scorpion. Utos niya sa mga tauhan nang tuluyan ng lumagpas ang kotse ng dalawang babae. Copy, boss. Sagot naman ng mga ito. Inis niyang sinipa ang pinto ng kotse niya. Inis ang nararamdaman niya ngayon sa sarili dahil para siyang tanga sa harap ni Rhea kanina habang sinasabi nitong ipinagbubuntis na babae ang anak niya. Ang totoo, naaalala niya ang babae. Hindi niya naman ito nakalimutan dahil ito lang ang tanging babaeng umiyak sa kanya dahil sa ibang lalaki. Kung buntis nga siya at ako ang ama, ba't ngayon niya lang ako pinuntahan makalipas ng 1 buwan? Ang tanong niya sa isipan. Bakit mukhang wala ata sa mood ang future daddy namin? Pang-aasar sa kanya ng kanyang pinsan at kanang kamay na si Jace nang lumapit ito. Mukhang narinig dito ang usapan nila, kaya may ideya ito kung bakit ganito na lang ang reaksyon niya. Don't get me started, Jace. Nagtaas ito ng kamay na parang sumusuko. Chill, bro. Bakit ba nababadtrip ka? Kung ikaw ang ama ng dinadala niya, ba't di mo na lang panagutan? Hindi yun ganun kadali. Huwag mo muna sabihin kay Lola to. She will freak out. Huli ka na, nasabi ko na sa kanya. Napatikom naman ang bibig si Jace. Huli ka na, nasabi ko na sa kanya kanina pa ang good news. Sagot nito habang tatawa-tawa pa. Mariin siyang napapikit. Habang nakahawak sa bridge ng ilong niya, nang muling makaramdam ng inis. Paniguradong ipapatawag siya ng lola niya dahil dito. What a night. Muli siyang pumasok sa loob ng sasakyan at mabilis ang pagpapatakbong ni Lisa ng lugar. Paniguradong hindi siya patutulugin ng mga nalaman niya ngayon. Sa 1 buwan nilang hindi pagkikita, ay hindi pa rin nagbabago ang itsura ng babae. Maganda pa rin ito. Pero hindi katulad ng una nilang pagkikita, ay mas mukhang disappointed at galit ito sa kanya. Sinong hindi magagalit? Kung halos itanggi mo na sa iyo ang bata, hindi ka talaga nag-iisip, Dylan. Sermon niya sa kanyang sarili habang nagmamaneho. Hindi katulad ng inaasahan niya, ay hindi siya ipinatawag ng lola niya para kausapin tungkol kay Rhea. Hindi niya alam kung may alam na ba talaga ito o pinagtitripan lang siya ng pinsan niyang si Jace. Pero maayos na rin yun. Dahil halos 1 linggo siyang nawala para sa isang out-of-town negotiation. May balita ka ba kay Rhea? Tanong niya sa kabilang linya kung saan kausap niya si Jace. Wala pa. Pinuntahan ko siya sa dati niyang tinitirahan. Pero nakaraang araw pa raw pinalayas ng may-ari. Hindi ko naman makausap ang kaibigan niya. Wala ka bang ibang nalaman na pwede niyang puntahan? Muli niyang tanong habang naglalakad papunta sa main door ng bahay niya. Wala talaga. Baka nakahanap na yung sugar daddy niya na handa siyang panagutan. Hindi na niya pinatapos sa pagsasalita ang pinsan at pinatay niya na ito ng tawag. Hindi talaga titigil sa pang-aasar ang isang yun? Bulong niya bago kunin ang susi ng bahay sa kanyang bulsa. Kababalik niya lang galing sa out-of-town business trip niya at wala pa ring balita kay Rhea. Pinahanap niya ito kay Jace para alamin ang ibang detalye sa buhay ng babae. Pero mukhang hindi na sumasang-ayon sa kanyang tadhana dahil wala na raw ito sa tinitirahan nito. Saan ko siya hahanapin ngayon? Inakala niya sigurong hindi ko sila pananagutan ng anak namin. Aniya sa isipan bago tuluyang buksan ang pintuan ng bahay niya. Pero hindi pa man siya nakakapasok, ay nakarinig na siya ng isang hiyaw. Magnanakaw! Magnanakaw! Paulit-ulit na sigaw ng boses ng babae habang hinahampas siya ng isang matigas na bagay. Aray, sino magnanakaw? Aray, bakit mo ko hinahampas? Daing niya bago hulihin ang pinanghahampas sa kanya. Bitiwan mo ako, rapist! Tulungan niyo ako! Madilim ang paligid kaya hindi niya nakikita ang babae. Pero pamilyar ang boses nito sa kanya. Kaya nang buksan niya ang ilaw, ay pareha sila nagkagulatan. Rhea? Rapist! Rapist, layuan mo ako!
Nakapikit na hiyaw nito habang pilit pa rin na kinukuha ang baseball bat sa kamay niya. Kaya pala masakit ang panghampas niya. Ito palang ginamit niya. Anong ginagawa mo sa bahay ko? Doon lang napadilat ng mata ang babae at diretso siyang tiningnan. Bago man laki ang mga mata nito at napabitaw sa pagkakakapit sa baseball bat. Ikaw? Paano nandito ka? Ako ang dapat na nagtatanong niya sa kanya. Paano siya nakapasok sa bahay ko? Aniya sa kanyang isipan. Sa kabilang banda naman ay hindi mahupa ang bilis ng tibok ng puso ni Rhea dahil sa kanyang kaba na nararamdaman. At ngayon, dahil sa hindi inaasahang lalaking nasa kanyang harapan. Nananaginip ba ako? Ano ginagawa ni Dylan dito? Gulat niyang tanong sa isipan habang nanlalaki ang mga matang tinitignan nito. Ano ginagawa ko dito? Dito ako nakatira. Ikaw ang dapat na tinatanong ko niyan. Paano nandito ka sa loob ng bahay ko? Bulalas na tanong ng lalaki na nagpaawang sa labi niya. Bahay mo? Ang tinutukoy mo ba ito? Tinuro pa niya ang kinatatayuan bago ito marahang tumango. Mariin siyang napapikit. Nako, naloko na talaga siya. Bigla naman siyang nanlumo. Bago pa siya makasagot, ay inaya na siya paupo sa sala ni Dylan. Inalalayan siya nito at kinuha pa ng tubig para kumalma. Lalo tuloy nahiya si Rhea dahil kung sa lalaki nga talaga ang bahay na tinutuluyan niya ngayon, ay siya pala ang trespasser sa kanilang dalawa. Ang lola ko ay nagsabing dito ka muna tumira? Ani Dylan pagkatapos niyang ikwento ang nangyari kung bakit siya napadpad sa bahay nito. Bago siya mapaalis sa apartment na tinutuluyan, ay isang matandang babae ang sinadya siya at nagpakilalang lola ni Dylan. Ilang araw siyang dinalaw nito at kinukumbinsing bigyan ng pangalawang pagkakataon ng apo nito. Sobrang bait sa kanya ng matanda, kaya nang alokin siya nito na tumira sa isang bahay. Matapos niya mapalayas ay hindi niya na ito tinanggihan. Pero aalis na ako, hindi ko rin naman balak magtagal. Please stay. Pagputol nito sa sinasabi niya. Alam kong hindi naging maganda ang muli nating pagkikita but I want to apologize for that. Alam ko rin na hindi ako mabuting tao, Rhea. But I want to be a good father. Kumalabog ang dibdib niya. Hindi man niya magawang balingan ng lalaki, ramdam naman niya ang sinseridad sa tono nito. Hayaan mo kung panindigan ka. Kayo ng anak natin. Sa huli ay pumayag din naman si Rhea sa hiling ni Dylan na manatili muna siya sa bahay nito dahil wala rin naman siyang ibang matutuluyan. Ngunit, hiniling niya rin sa binata na mananatili lang siya sa bahay nito hanggang sa mga anak siya dahil pakiramdam niya ay nabibigla pa rin ang lalaki sa mga nangyayari at ayaw niya ipilit ang sarili dito. Ang dami-dami nyo. Pero ni isa wala man na nakahanap ng pinapahanap ko. Singhal ni Dylan sa mga tauhan. Boss, mahirap naman talaga kasing hanapin yung pinapahanap mo. Sabat ng isa sa mga ito. Oo nga boss, saan naman kami makakahanap ng bayabas na walang buto nang hindi namin tinitignan ang loob nito? Stress siyang napahawak sa bridge ng kanyang ilong habang nakapikit. Kaya nga kayong lahat ang inutusan ko para mas madali, di ba? Maghanap kayo kahit sa ibang bansa. Huwag kayong babalik na walang dala. Yes, boss. Ang tila na pilitan na sagot ng mga tauhan niya bago magsialisan. Stress namang nilagok ni Dylan ng alak sa baso niya. Ilang linggo pagkatapos tumira sa kanya si Rhea, ay parang masisiraan siya ng ulo sa mga pagkaing pinapahanap sa kanya nito dahil sa paglilihi ng babae. Bakit hindi ikaw mismo ang maghanap? Para malaman mo kung gaano kahirap makahanap ng pinapahanap mo. Sabat ni Jace mula sa kabilang sofa ng hideout nila. Kung pwede lang ginawa ko na. Ang kaso gusto ni Rhea, yung bayabas na walang buto na hindi ako ang nakahanap. Ang frustrated pa niyang sambit. What? Ano ba yung pinaglilihi ng asawa mo, dinosaur? Masama ang tingin niya dito na binalingan. Gusto mo rin ba matahimik na gaya ng mga dinosaur? Sabihin mo na lang kung anong balita sa pinapatrabaho ko sa'yo. Umayos ito ng upo bago iabot sa kanya ang isang folder. Yan ang lahat na nakuha kong impormasyon sa grupo ng Scorpion. Target talaga nila tayo ngayon. Dahil halos lahat ng buyer nila sa atin kumukuha ng items.
Pinasadahan niya ng tingin ang laman ng folder bago ito patapon na hinagis sa lamesa. Ano gusto nila? Magpaubaya tayo? Para saan pa tinawag tong negosyo? Bad trip na niya. Chill bro. Ba't ba palagi kang bad trip ngayon? Bihira ka na nga dito sa hideout, lagi ka pang galit. Stress ka na ba sa pagiging asawa, tatay? Ang mapagbirong panunukso naman sa kanya ni Jace. Kulang lang ako sa tulog. Nahihirapan ako mag-adjust sa mood swings ng buntis. Ano bang plano mo? Papakasalan mo ba si Rhea? O maghihiwalay rin kayo pagkatapos ng mga anak? Napabuntong hininga siya. Hindi ko rin alam. Gusto niyang umalis sa bahay pagkatapos ng mga anak. Kahit handa naman akong panindigan sila. Ano ba kasing ibig mong sabihin sa paninindigan mo sila? Baka ikaw naman yung malabo? Papakasalan mo si Rhea o magsusustento ka lang sa kanilang dalawa? Tanong ng pinsan. Natahimik naman siya dahil hindi niya rin alam kung anong isasagot dito. Nailing naman si Jace bago tumayo para tapikin siya sa kanyang balikat. Pag-isipan mo to mabuti bro. Kapakanan ng bata ang nakasalalay sa desisyon yung dalawa. Muling napuno ng katanungan ng isip ni Dylan. Mga katanungan na walang tigil siyang binabagabag matapos tumira sa bahay niya si Rhea. Hindi niya na alam ang gagawin. Hindi siya umuwi hanggat wala siyang dalang bayabas na walang buto na gusto ng dalaga kaya halos sa hideout siya natulog. Mabuti na lang nakahanap ang mga tauhan niya. Ngunit na matikman ng dalaga ang prutas, isa lang naman na nakain ito. Rhea, may problema ba? Tanong niya sa kabilang linya nang biglaang tumawag ang babae. Busy ka ba ngayon? Napaayos siya ng upo. Hindi ako busy. May kailangan ka ba? Sabihin mo lang, bibilihin ko kahit ano. Gusto ko sanang maglakad-lakad. Ayos lang ba na samahan mo ako sa malapit na park? Napatayo siya sa kanyang upuan. I'll be there in 15 minutes. Pagkatapos ng tawag ay agad siyang dumiretso sa sasakyan para bumalik sa kanilang bahay. Ngayon lang nag-request si Rhea na lumabas ng bahay kasama siya. Dahil madalas ay pinapalayo siya nito at parang palaging bad trip sa kanya. Ang hirap talagang basahin ang mood ng mga buntis. Aniya habang nagmamaneho. Pagdating sa harap ng kanilang bahay, ay agad niyang natanaw si Rhea na nakasuot ng isang white floral dress. Bumaba siya para sana alalayan papasok sa kotse, pero tumanggi ang babae. Gusto ko sanang maglakad. Maglakad? What do you mean? Mula dito hanggang sa park? Ayaw mo ba? Pwede namang takbuhin mo. Gapangin mo papunta ron kung gusto mo. Sarkastikong sagot nito. Mataman niyang binalingan ng babae na hindi naman siya kinakausap ng matino. Seryoso ako, Rhea. Ba't seryoso din ako, no? Akala mo, laging nakipagbiruan sa kanya. Tara na nga. Nauna na itong maglakad sa kanya. Wala rin naman siyang nagawa kundi sumunod sa babaeng hindi na ata magbabago ang isip. Mabuti na lang at hindi na mainit ang sikat ng araw, kaya hindi sagabal sa paglalakad nila. Ano tong dala mo? Tanong niya nang bitbitin ang dalang eco bag ni Rhea. Pagkain, nagluto ako ng pagkain natin para sa park na lang natin kainin. Ang tila excited nitong sambit bago siya masungit na binalingan. Bilisan mo naman maglakad. Baka abutan pa tayo ng dilim, hindi pa tayo nakakarating. Napatili ito ng muntika na madapa dahil sa pagkakatisod sa bato. Mabuti na lang at agad siyang nasa Lunid Island. Ayos ka lang? Saglit namang natulala si Rhea na mukhang kinabahan din sa nangyari. Diyos ko, ba't pa kasi paharang-harang ang mga bato dito? Sinipa naman niya palayo ang bato. I'll call the owner of this village later. Hindi ligtas ang kalsada nila dito. Napaawang ang bibig ni Rhea bago siya hampasin. Sira ulo? Alam mo mas OA ka pa sa akin eh. Hindi naman ikaw natisod. What? Paano kung nasaktan ka? At ang baby natin? Mapapanagutan ba nila? I'll make sure. Alam mo, tara na. OA ka na masyado. Baka tumawag ka pa ng buong construction company para dyan. Natatawang putol sa kanya nito sabay hila. Hindi na siya nakasabat pa at nagpahila na lang sa babae na hindi maalis ang ngiti sa labi hanggang sa makarating sila sa malapit na parke sa lugar. Kanina ka pa nakangiti, nakakatakot ka. Puna niya rito na agad ikinabusangot ni Rhea na ngayon ay inilalabas ang mga dala nitong pagkain
Nang makaupo na sila sa isang bench. Masama na bang umiti ngayon? Sa ating dalawa, ako pa nga dapat na matakot sa'yo, no? Bahagya siyang natawa dahil sa pag-iiba ng mood nito. I'm just kidding. Naninibago lang ako dahil hindi mo ako pinagtatabuyan ngayon. Huwag mong sabihin na ako ang craving mo ngayon. Hindi, no? Maging kabuka mo pa tong anak natin kapag pinaglihian kita. Nangunot ang noo niya. What's wrong with that? Magandang lalaki naman ako. Isa pa, sabi nila, kapag firstborn, palaging tatay ang kamuka. Ha, no way. Ako magdadala ng 9 na buwan tas ikaw lang magiging kamuka? Ang unfair ah. Reklamo nito habang magkasalubong ang kilay. Palihim naman siyang napangiti dahil sa reaksyon ng babae. Hindi ko man aminin pero masaya ako makitang komportable na siyang kausap ako ulit. Aniya sa isipan. Pagkatapos mailapag ni Ria ang pagkain, ay agad niyang sinandukan ng binata. Ano bang meron at marami kang niluto ngayon? Pinasadahan niya ang nakalatag na pagkain sa harap nila. Birthday ko. Birthday mo? Malayo pa ang birthday mo sa pagkakaalam ko. Kunot noon niyang sagot na ikinatawa ng babae bago ilabas ang isang cupcake na tinusukan nito ng kandila. Biro lang. Tama nga ang lola mo. Nakalimutan mo ang kaarawan mo ngayon. Sinong normal na tao makakalimutan ng birthday niya? Natigilan naman si Dylan na totoong nakaligtaan ang kaarawan niya. Naramdaman niya ang pagkabog ng dibdib niya. Kahit ang mga tauhan ko ay hindi alam ang kaarawan ko. Kung ganun, hinanda niya ang lahat ng to para sa akin? Hindi makapaniwalang tanong niya sa sarili. Mag-wish ka na, masyadong mahangin baka mamatay ang apoy ng kandila. Bahagya siyang ngumiti bago hipan ng kandila. Napangiti naman si Ria na binati siya ng happy birthday pagkatapos. Hindi naman niya maiwasang mapatitig sa dalaga. Hindi ko na matandaan ang huling beses na nag-celebrate ako ng birthday. Pero masaya akong ikaw ang kasama ko ngayon, Ria. Aniya sa isipan na hindi makuhang maistinig. Habang kumakain, ay bigla na lang tumawag si Jace kay Dylan. Hindi niya sana ito papansinin pero nag-text ito ng red code. Ibig sabihin, ay mahalagang sasabihin ito kaya saglit siyang nagpaalam sa dalaga. Anong meron? I'm busy right now. Aniya, matapos sagutin ang tawag. Sinusundan ka ngayon ng grupo ng Scorpion. Panimula ni Jay sa seryosong tono. Kasama mo ba si Ria? Kung kasama mo siya, mabuti sigurong umalis na kayo dyan. Papunta na rin kami, mag-iingat na lang kayo. Copy that, iuuwi ko muna si Ria. Sagot niya bago tuluyang patayin ang tawag. Nang muli niyang balingan ng babae, ay masaya pa rin itong kumakain habang inililibot ang tingin sa parke. Paano ko siya aayain umuwi ngayon? Kung ngayon ko lang siya ulit nakitang nakangiti ng ganito. Problemado niyang tanong sa isipan bago na pabuntong hininga. Sa kabilang banda, ay walang kamalay-malay si Ria sa mga nangyayari at masayang ini-enjoy lang ang mini celebration nila ng birthday ni Dylan na parang picnic na rin sa park. Napawi lang ang ngiti niya nang bumalik ang lalaki na seryoso ang muka. May hindi ba magandang nangyari? Tanong niya sa isip. Ria, tingin ko mas makakabuti kung uuwi na tayo ngayon. Ang mariin, ngunit maingat itong sabi. Mukhang may hindi nga magandang balita. Yung kausap niya sa telepono kanina. Dagdag pa ni Ria sa kanyang isipan. Kailangan mo na bang umalis? Ayos lang naman ko iiwan mo ako dito. Kaya ko naman ang bumalik mag-isa sa bahay. Aniya, dahil hindi niya pa talaga gustong umuwi at makulong muli sa 4 na sulok ng malaki nitong bahay. I'm really sorry but we have to go now. Ituloy na lang natin to sa bahay. Teka, ano ba kasing nangyayari? Wala pa tayo 1 oras na nandito, gusto mo na umuwi. May problema ba? Hindi agad ito nakasagot na tila nag-iisip kung sasabihin ba sa kanya ang rason nito o hindi. Do you trust me? Ang sincero nitong tanong habang diretsong nakatingin sa mga mata niya. Oo, pero pwede bang ipaliwanag mo muna sa akin ang nangyayari? Nasa panganib ba tayo? May nakasunod ba sa atin? Huwag kang lumingon. Pigil nito sa kanya nang subukan niya ilibot ang paningin. Doon ako mabog ang dibdib niya. Diyos ko, huwag niyang sabihin nasa panganib nga kami ngayon at nasa paligid lang ang kalaban.
Kabadong sambit niya sa isipan. Huwag ka mag-alala, kasama mo ko. May tiwala ka naman sa akin, hindi ba? Iuuwi ko kayo ng ligtas pangako. Gaya ng sinabi ng lalaki, ay sinikap niyang umakto ng normal hanggang sa maglakad sila pabalik sa bahay. Nang makarating sa tapat ng kanilang bahay, ay sumakay sila ng kotse ni Dylan imbes na pumasok doon at nagdire-diretso sila. Dahil mas delikado kung mananatili pa sila doon. Please calm down, Rhea. Bulletproof ang kotse ko. Calm down? Sinong makakalma sa ganitong sitwasyon? Pinagigitnaan tayo ng mga armadong lalaki. Singhal niya sa pagkataranta nang paggitnaan ng kotse nila ng dalawang pang-itim na kotse. Hindi na nakasagot pa si Dylan, lalo na nagitgitin sila ng sabay ng mga ito. Napatili pa si Rhea habang nakakapit sa seatbelt niya. Sinikap naman ng binata na makalayo sa mga ito hanggat maaari dahil natatakot ito para sa kaligtasan ng kanyang mag-ina. Close your eyes and cover your ears, honey. Boses ni Dylan. Walang tanong-tanong na ginawa naman yun ni Rhea. Agad siyang mariin na pumikit at tinakpan na magkabilang tenga. Ilang sandali lang ay nakarinig na siya ng magkakasunod na putok ng baril. Pigil na pigil niya ang pagtili dahil sa unti-unti ng pagsakit ng kanyang puson. My angel, please hold on tight. Hindi hahayaan ng daddy mo na mapahamak tayo kaya kapit ka lang, ha? Aniya sa isipan, kahit siya mismo ay takot na takot na rin. Lumipas pa ang ilang saglit na palitan ng putok ng baril hanggang sa maramdaman niyang tuloy-tuloy na ang takbo ng kotseng sinasakyan at palayo na sila ng palayo sa putukan. We're safe now, ani Dylan. Doon lang siya tuluyang napadilat ng mga mata at bumaling sa katabi. Bago niya naramdaman ang pagdaos-dos ng luha niya na agad ikinataranta ng lalaki. I'm sorry. Hindi ko inaasahan na mangyayari to ngayon. I'm sorry, Rhea. Pagsusumamo ng lalaki sa kanya bago itabi ang kotse nito. Hindi pa ako natakot ng ganito sa buhay ko. Paano kung may nangyari sa bata? Naisip mo ba yon? Lumuluhang sambit niya kay Dylan na bakas ang pagsisisi at lungkot sa mga mata bago siya yakapin. I'm sorry. I'm really, really sorry. Yun lang ang paulit-ulit itong sinasabi habang tinatanggap ang bawat pagsapak niya sa dibdib nito habang lumuluha. I'm really sorry. Hindi na yun mauulit. Dylan, ang sakit-sakit ng tiyan ko. I'm sorry. Masyado ba mahigpit ang pagkakayakap ko? Nag-aalala lang tanong ni Dylan bago bumitaw sa kanya. Kapwa sila namutla nang makita ang dumaloy na dugo mula sa binti ni Rhea. Dylan, bakit may dugo? Ang baby ko, Dylan, yung anak natin. Nataranta na si Rhea dahil sa dami ng dugong umaagos sa binti niya. Halos tumigil naman ang mundo ni Dylan, ngunit agad ding nakabawi at pinaandar ang sasakyan. Dylan, ang baby natin, paano kung... Hindi na natapos ni Rhea ang sasabihin dahil sa muling pag-iyak niya. No, honey. Ayos lang ang baby natin. Walang masamang mangyayari sa kanya. So please, breathe. Huminga ka. Malapit tayo sa ospital. Pagpapakalma ng binata sa kanya kahit na nanginginig ang kamay nitong nakahawak sa manibela. Sinubukan namang huminga ng malalim ni Rhea. Kahit maging siya ay nanginginig sa takot ang buong katawan habang nakahawak sa kanyang tiyan. Ilang saglit pa, nakarating na sila ng ospital at doon lang nawala ng malay si Rhea. At ang huli niyang nasilayan ay ang nag-aalala at namumutlang mukha ni Dylan. Pagkatapos maisugod sa ospital, ay nagising na lang si Rhea sa isang puting-puti na kwarto. Agad na bumaba ang tingin niya sa kanang kamay, kung saan nakahawak at nakayuko at natutulog si Dylan. Ngunit mukhang naramdaman nito ang pagising niya. Gising ka na? Teka. Tatawag ako ng nurse. Ang baby natin, kamusta? Agad niyang pigil sa lalaki nang maalala ang nangyari kanina sa kotse. Walang nangyaring masama sa anak natin. Malakas daw ang kapit ng bata kaya wala tayong dapat ipag-alala. Dinugo ka lang sa sobrang stress at para hindi na maulit yon, kailangan mo magpahinga at malayo sa mga bagay na makakapagpa-stress sa'yo. Marahan siyang tumango bago hawakan ang tiyan niya. Mabuti na lang at ayos lang ang baby. Sobrang natakot ako. Akala ko mawawala na siya sa atin.
Ako rin. Sobrang natakot ako. Takot na ngayon ko lang naramdaman. I'm really sorry, Rhea. Nilingon niya si Dylan dahil sa sobrang seryoso at malungkot itong boses. Hindi naman kita sinisisi. Alam ko hindi mo rin ginusto ang nangyari. Hindi mo naman sinisisi ang sarili mo, di ba? Maayos naman na kami ng anak mo. Nanatili itong nakayuko. Natatakot ako mangyari ulit yun habang kasama kita. Mas mabuti siguro kung huwag ka muna sa bahay tumuloy. Anong ibig mong sabihin? Papunta na rito ang kaibigan mo. Nakiusap akong samahan kanya sa isa kong kondo. Doon, mas ligtas kayo ng bata. Paliwanag nito na saglit ikinatahimik ni Rhea. Ayaw mo na ba ako makasama sa bahay mo? Doon nagtaas ng tingin si Dylan. Hindi yun ganun. Iniisip ko lang kapakanan yun ng anak natin. Hindi makakabuti sa'yo kung mananatili ka sa bahay. Katulad nga sinabi ng doktor, kailangan mo malayo sa stress para hindi na maulit ang nangyari. Kung ganun, paano ka? Sino magluluto sa'yo ng pagkain mo? Wala mag-aasikaso sa'yo sa bahay mo kung aalis ako. Ayaw niya kasi na malayo talaga sa lalaki. Ang isipin ng ideyang yon, parang hindi niya nakaya. Hindi niya alam kung nasanay na siyang palaging nakikita at kasama si Dylan sa bahay. O sadyang lumalalim lang ang nararamdaman niya para sa lalaki. Kaya ko na ang sarili ko. Ang isipin mo ngayon, ang kalusugan niyo ng bata. Huwag kang mag-alala dahil dadalawin ko kayo. Ngumiti ito sa kanya na tila sinisiguro sa kanya na magiging maayos na ang lahat. Hindi na nakaalma pa si Rhea sa lalaki. Lalo nang dumating ang kaibigan niyang si Lynn na nag-aalala din para sa kanya. Muli na naman siya binisita ng doktor para i-check at sabihing maaari na rin siya makauwi para makapagpahinga. Pero lumulutang ang isip niya kakaisip ng mga sinabi ni Dylan. Dumagdag pa ang biglaan nitong pag-alis na kahit tungkol sa trabaho ang rason ay pakiramdam niya ay tila iniiwasan siya nito. Hindi ka ba masayang makasama ako sa isang bahay at kahapon ka pa nakabusangot? Ani Lynn matapos nila makauwi at makalipat sa isa sa mga kondo ni Dylan. Hindi, Gaga. Huwag kang eksena dyan, kita mo nag-i-emote ako. At bakit ka mag-i-emote, buntis? Miss mo na ba agad si Mr. mo? Kanina pala tumawag yun kaso tulog ka pa. Agad niyang nilingon ang kaibigan. Talaga? Anong sabi? Mapang-asar nang inisihan siya nito. Mismo na nga, kunwari ka pang pinagtatabuyan kahapon ng bumisita, tapos ngayon mag-i-emote ka dyan? Ano ba kasing meron at parang outdated na ako sa inyong dalawa? Nahuhulog ka na ba? Agad siyang nag-iwas ng tingin dito. Anong nahuhulog? Anong sinasabi mo dyan? Wala namang namamagitan sa aming dalawa bukod sa may anak kami. Pinanliitan siya ng mga mata ni Lynn bago lumapit ng pwesto para hulihin ang tingin niya. Alam mong hindi mo ako maluloko sa mga pagganyan mo, Rhea. Maluloko mo ang sarili mo pero ako never. Ano ba kasing nangyayari sa inyo? Nakaraan lang nagrarant ka kung gaano ka naiinis kahit nakikita mo lang si Dylan. Tapos ngayon halos hindi ka makatulog kasi hindi mo siya nakikita. Napabuntong hininga ang dalaga bago mapasandal sa sofa na kanilang inuupuan. Hindi ko na rin alam, Lynn. Nung una akala ko epekto lang ng paglilihi ko kaya nagkakaganito ako. Pero parang iba na kasi. Masyado na ako nasanay na palaging nakikita at kasama si Dylan sa bahay. Hindi na ako sanay kahit kumain na hindi siya kasama. Tahimik lang na nakikinig sa kanya ang kaibigan. Hindi ko na alam. Parang lalo lang ako malulungkot dahil hindi ko siya kasama at hindi ko siya nakikita. Pero ayoko magdemand na puntahan niya ako dahil wala naman kami. Wala nga lang siguro ako sa kanya kung wala kaming anak. Lumipas ang araw at linggo na ganun ang sitwasyon nila Rhea at Dylan. At sa bawat gabi, pareho nilang nararamdaman ng pangungulila sa isa't isa kahit na pareho nilang hindi maamin ang kanilang nararamdaman sa isa't isa, maging sa kanilang sarili. Habang walang tigil sa pag-inom si Dylan na halos tumira na sa hideout nila dahil hindi nito gustong umuwi sa bahay niya at makitang wala doon si Rhea simula nang lumipat sa kondo niya, ay hindi na siya hinarap. Ginawa mo naman atang tubig tong alak. Ani Jace,
nang maabutan siyang umiinom na naman. Why are you here? Lelekturan mo na naman ba ako? Umupo ang pinsan niya sa tabi niya. Yes and no, or maybe, depende sa kung gaano kalala ang sitwasyon mo. Tinungga muli ni Dylan ang hawak niyang bote ng alak. If you're not going to report anything to me, leave. Lamig mo naman. Mukhang nagbalik na ang dating Dylan ah. Bakit? Iniwan ka na ba ni Rhea? Masama ang tingin niya itong binalingan. No, pero sa sitwasyon namin, baka malapit na. So kaya ka nagkakaganito ngayon? Dahil doon. Diba, yun naman talaga ang plano nyo nung una pa lang? Baka nagkakalimutan na kayo. At nakakalimutan mong nasa iyo lang siya ngayon dahil buntis pa siya. But she will eventually leave after she gave birth. Parang tinamaan ng malakas na suntok si Dylan dahil sa sinabi ng pinsan niya. Nalulungkot siya at nanlulumo dahil nararamdaman niya ang sakit sa kanyang puso. Alam mo, pinapahirapan mo lang din ang sarili mo. Instead of drinking your ass here, bakit hindi mo puntahan? Hindi niya ako gustong makausap. Tapos, yun lang pinaghihinaan ka ng loob? Ikaw pa ba talaga yan, Dylan? Nasaan ang tapang mo? Ngayon mo dapat nilalabas ang tapang mo para suyuin at magpakitang gilas kay Rhea kung gusto mo talaga siya. Walang mangyayari kung tutunganga ka lang dito at iinom. Baka ma-raid ka pa mag-isa dito ng kalaban. Ang naiiling, nalitanya ni Jay sa kanya bago ito tumayo. Hindi na naman nakasagot pa ang lalaki at inisang tungga na lang ang laman ng bote ng alak na hawak niya. Para sa kanya, madali lang gawin ang lahat ng sinabi ni Jace. Ngunit, ang kalaban niya ay ang kanyang sarili. Tingin niya ay wala siyang mukhang maihaharap kay Rhea matapos ang nangyaring insidente kung saan muntikan ng mapahamak ang mag-ina niya. Habang isang araw, nang pumasok si Lynn sa trabaho nito at naiwang mag-isa si Rhea sa kondo ni Dylan at katulad na naging routine niya sa bawat maghapon sa bahay, ay wala siyang ibang ginawa kundi manood ng video tungkol sa pagbubuntis, kumain, matulog at tumulala sa bintana. Ngunit mas ramdam niya ang pag-iisa ng araw na yon dahil sa malakas na buhos ng ulan sa labas. Ang aga naman atang umuwi ni Lynn ngayon. Takang tanong ni Rhea sa sarili nang marinig ang pagbukas ng pintuan ng kondo. Lynn, maaga kaya ta ngayon? Mukhang malakas ang buhos ng ulan sa labas. Nagdala ka ba ng payong? Hindi natapos ni Rhea ang sasabihin nang makalapit sa pintuan at hindi si Lynn na bumungad sa kanya. Rhea. Si Dylan, na basang-basa ng ulan, ang sumalubong sa kanya sa pintuan. Dylan, ano? Basang-basa ka, teka, kukuha ko ng tuwalya. Bago pa man siya makaalis, ay nahawakan na siya ng lalaki sa kamay. Rhea, hindi ko na kaya. Malungkot na sambit nito. Wala na akong pake kung ipagtabuyan mo ko o hindi mo ako labasin ulit pagkatapos nito, pero hindi ko na kaya magpanggap na wala lang sa akin ang lahat. Kumabog ang dibdib ni Rhea at naamoy ang alak mula kay Dylan, ngunit ramdam niyang sincero ito sa kung ano man ang gustong sabihin. Ilang linggo pa lang nakakalipas pero hinahanap-hanap na kita sa bawat sulok ng bahay ko. Gusto kitang makita. Gustong gusto. Bawat gabi nangungulila ako sa'yo. Pero pinipigilan ko ang sarili ko. Nababaliw na nga siguro ako para humarap sa'yo ngayon. Muntikan nang mawala yung anak natin dahil sa akin. At kahit sabihin mong hindi mo ako sinisisi, sinisisi ko pa rin ang sarili ko. Dylan, pumasok ka muna, baka magkasakit ka. Umiling ito, mahigpit pa rin ang pagkakahawak sa kanya. Diretso pa rin ang tingin sa kanya na malungkot nitong mga mata. Hindi ko alam kung kailan dito ako magkakalakas ng loob. Alam kong hindi ako perpekto. At isa akong delikadong tao para sa iyo at sa anak natin. Hindi ko maipapangako ang kaligtasan niyo. Kung mananatili kayo malapit sa akin. Kitang-kita ni Rhea ang halo-halong emosyon ng lungkot at takot sa mga mata ni Dylan na kumukurot sa kanyang puso. Ako ba ang dahilan kung bakit siya nahihirapan ng ganito? Malungkot niyang tanong sa sarili. Pero hindi ko rin maipapangako na kakayanin ko kung malalayo kayo sa akin. Rhea, gusto kita. Mahal na nga ata kita eh.
Simula nang una tayo magkakilala, hindi ka na nawaglit sa isipan ko. Hindi ko hinihiling na maniwala ka sa akin, pero ngayon, ang tanging gusto ko lang ay magsabi sa'yo na hindi ko pagsisisihan ang pagdating mo sa buhay ko. Maging ng anak natin, dahil kayo ang bumago sa buhay ko. Sa hindi may paliwanag na dahilan, ay naramdaman ni Rhea ang paglandas ng luha sa kanyang mga mata. Mga luhang ilang gabi nang naipon dahil sa pangungulila niya sa lalaki. I know you'll hate me after this. But Rhea, I want to be a better guy that you and our baby deserves. I want to be a better father to our child. Alam ko malabong pagbigyan mo ako pero susulitin ko na ang pagkakataon na to. Dahil gusto kong lumaki ang anak natin na buong pamilya. I want to ask if you can give me a chance to prove myself to you. Dahil sa mga emosyong nararamdaman, ay hindi agad nakasagot si Rhea na bahagyang umiling sa lalaki. Nakita niya ang pagdaan ng sakit sa mga mata nito. It's fine. Gusto ko lang naman subukan. You don't have to ask me, Dylan. Agad na putol ng babae dito. Dahil matagal mo nang napatunayan ang sarili mo sa akin. Kaya nga ako hulog na ngayon eh. Bahagya siyang ngumiti bago hawakan ng magkabilang pisngi nito. I also love you, Dylan. So much. Hindi naman na nagawa pa makapagsalita ng lalaki habang pinoproseso ang lahat ng sinabi ni Rhea. Dahil hinila niya na ito para mahalikan na masaya namang tinugunan ni Dylan. Mukhang malalasing din ako sa halik mo. Biro ni Rhea na bahagyang ikinatawa lang ni Dylan bago nito muling hinagkan ang kanyang labi. Matapos ng maulan na gabing yun, ay naging sunod-sunod na ang pagdalaw ni Dylan kay Rhea na agad namang napansin ng kaibigan niyang si Lynn na hindi naman naging tutol sa dalawa. Naninibago man ay masaya si Rhea at hindi pinagsisisihan ang pag-amin niya sa lalaki ng gabing yun. Sa bawat pagpunta ni Dylan ay kung ano-ano ang dala niya para sa buntis na si Rhea na tila ay araw-araw nililigawan ng lalaki. Lumipas sa mga buwan na nakontento ang dalawa sa setup nilang ganun. Hindi pa rin sila muling nagsasama sa isang bahay dahil sa takot na may mangyaring masama sa mag-ina, gayong malaki na ang tiyan ng babae at malapit ng mga anak. May naiisip ka na bang pangalan? Tanong ni Rhea habang naglalakad sila sa rooftop ng building na pagmamay-ari ni Dylan. Pangalan? Meron, kaso pang lalaki. Panlalaki yung naisip ko kasi iniisip ko na sana lalaki yung anak natin. Ngumuso siya. Mas gusto mo talaga na lalaki ang anak natin? Agad namang umiling si Dylan na agad na alarma na makita ang lungkot sa kanyang muka. Hindi sa ganun, yun lang ang una kong naisip. Pero masaya ako na babae ang anak natin. At isa pa, marami pa naman tayo pagkakataon para gumawa ng lalaki. Aba talagang, hindi pa nga ako nanganganak, may bala ka na agad gumawa pa ng isa? Marahan namang tumawa si Dylan bago sila kapwa mapatingala nang makarinig ng putok mula sa kalangitan na sinundan ng makukulay na liwanag. May fireworks! Ang masiglang bulalas ni Rhea habang hindi mapawi ang ngiti sa labi habang pinagmamasdan ng makukulay na paputok sa kalangitan na kalauna na'y nagporma ng tila mga letra. Will you marry me? Oh my! Tignan mo, Dylan! Look, mukhang may nagpo-propose pa ata. Halika nga dito, tingnan mo to. May fireworks. Hindi natapos ni Rhea ang sasabihin nang paglingon niya sa kasama ay nakaluhod na ito habang malawak ang ngiti sa kanya. Anong ginagawa mo dyan? Tumayo ka nga, baka isipin mong ano? Malawak ang ngiti ni Dylan na hindi pa rin tumatayo sa pagkakaluhod. Baka isipin ko ikaw yung nagpo-propose. Huwag mo ako pinapaasa. Tumayo ka na dyan at madumi. Hindi ito nakinig sa kanya hanggang sa ilabas nito ang isang maliit na box at buksan sa kanyang harapan. Tuluyan ang huminto ang oras para kay Rhea. Maria Riana Torres and soon to be Mrs. Zamora, you turned my world upside down and completely changed it without even realizing it. Binigyan mo ako ng panibagong rason para magpatuloy. Kayo ng baby natin. At pagsisisihan ko ng sobra kung di ko pa to gagawin ngayon. O nang mas maaga. Hinawakan ni Dylan ang isang kamay ni Rhea. Will you marry me? And create a wonderful family with me?
Ria? Hindi naman mawari ni Ria ang sayang nararamdaman. Dahil kahit nakangiti siya, hindi niya mapigilan ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi. Kung panaginip man to, sasabunutan ko talaga yung gigising sa akin. Biro niya, na ikinangiti lalo ng lalaking taimtim na naghihintay sa sagot niya. Yes, Dylan. Yes na yes. Let's create a wonderful family together. Hindi mapawi ang ngiting isinuot ni Dylan ng singsing sa palasinsingan ni Ria bago mahigpit na niyakap ang babae at kinalikan nito sa labi. I love you, Ria. I love you more, Dylan, more than anything else. But not more than our baby. Birong pahabol niya na ikinatawa nilang parehas. Mas lalo pang napalapit ang dalawa matapos silang opisyal na ma-engage sa isa't isa. Halos hindi na rin sila mapaghiwalay, lalo na at nalalapit na ang kabuwanan ni Ria at mas kailangan nito ng may nakatutok sa kanya. Sa kabila nun, ay hindi napapabayaan ni Dylan ang kanyang negosyo na underground sa tulong ni Jace. Mukhang hindi talaga tayo tatantanan ng Scorpion hanggat hindi sila nakakaganti. Ani Jace, habang nagkakasa ng baril. Anong plano, boss? Ibigay niyo ang gusto nila. Nagkasa na rin si Dylan ng baril. Huwag kayo magtitira kahit isa. Copy that, boss. Sagot ng tauhan niya mula sa kabilang linya bago namatay ang tawag. Akala ko ba magkukwit ka na? Pang-aasar ni Jace kay Dylan habang nasa loob sila ng kotse. Excited ka naman yata mawala ako. Ang hirap po kasi maging boss. Kami ang kinukonsumi mo sa mga pinapahanap sa'yo ni Ria. Ngumisilang sa kanya ang lalaki. At least, hindi ako kasing daldal at ingay mo. Sabay na lumabas ng kotse ang dalawa. Agad nilang narinig ang palitan ng mga putukan ng baril na umalingaw-ngaw sa paligid. Sinugod na naman kasi sila ng Scorpion, ang kalaban nilang grupo, habang papunta sila sa isang malaking transaksyon. Lugi tayo dun ah. May mga papasabog silang dala. Si Jace, habang nakatago sila sa isang van. Hindi talaga patas makapaglaro ang mga yan. Sambit ni Dylan habang nagkakarga ng bala sa kanyang baril. Tuloy pa rin tayo sa plano. Utak pa rin ang pinapagana, hindi lang ang baril. Yun ang lamang natin sa kanila. Mula sa pagkakatago, ay sabay na lumabas si Dylan at Jace habang sabay na nagpapaputok ng hawak na baril. Napuno ng tunog ng palitan ng bala at pagsabog ang lugar. Maraming napuruhan sa mga tauhan ni Dylan. Ngunit sa kabila nun, nagawa nilang ubusin ang mga tauhan na Scorpion kahit na wala silang ganong dalang armas. Pagkatapos na naging laban, ay balak pa rin sana nilang ituloy ang transaksyon dahil mahalagang tao ang kausap nila dito. Ngunit mukhang hindi rin talaga nila kakayanin dahil na makabalik sa kotse, doon lang niya nakita ang napakaraming missed calls at text messages. Malutong na napamura si Dylan. Cancel all the transaction, Jace. Ikaw na bahala sa tauhan natin. Teka, saan ka pupunta? Hindi pa natitignan ang mga sugat mo. Manganganak na si Ria. Halos lumipad ang kotse ni Dylan sa bilis ng pagpapatakbo niya makapunta lang sa ospital kung saan sinugod si Ria na manganganak na ngayon ayon sa mga text ni Lynn sa kanya. Humahangos na dumiretso sa loob ng nasabing ospital nang makarating. Napapatingin sa kanya ang mga nadaraanan niya dahil sa kanyang itsura. Puno kasi ng talsik ng dugo ang kanyang suot na damit. Habang sa kabilang banda, namimilipit na sa sakit si Ria dahil sa pagputok ng kanyang panubigan. Inalalayan siya ni Lynn habang naglalakad-lakad at hinihintay si Dylan. Saan ba kasi nagpunta yung magaling mong asawa at di makonta kanina pa? Galit na sambit ni Lynn dahil sa pagkakataranta. Hindi naman na nakakibo si Ria na tinitiis sa sakit ng paghilab ng puson dahil pakiramdam niya anumang oras ay lalabas na ang anak niya. Dylan, saan ka ba nagaling? Ba't puno ka ng dugo? Ang tarantang pagpansin ni Ria sa kasintahan. I'm sorry, Ria. Ang akala ko hindi na kita maaabutan. Huwag mo akong intindihin dahil kaya ko ang sarili ko. Kamusta ang pakiramdam mo? Ba't nandito pa kayo sa labas? Sunod-sunod na tanong niya na bakas ang pagkataranta sa muka. Hindi naman nakasagot si Ria na impit na napadaing nang tuluyang pumutok ang kanyang panubigan. Manganganak na ako. Natarantang lalo ang dalawang kasama.
Agad na nagtawag ng nurse si Lynn na agad ding umasikaso kay Rhea papasok sa paanakan. Maghihintay ako rito, Rhea. Hindi ako aalis, mangako. Ani Dylan habang pinapanood na makapasok sa loob ang babae. Nang tuluyang magsara ang pinto ng paanakan, ay halos hindi mapakali ang lalaki habang naghihintay sa labas. Pakiramdam ni Dylan sa bawat minutong lumilipas ay malalagutan siya ng hininga kahit hindi naman siya yung nanganganak. Pwede bang kumalma ka? Lalo ako natataranta sa iyo eh. Saway sa kanya ni Lynn. I can't help it. Napasapu na lang sa noo ang babae hanggang pareha silang matigilan nang tuluyan na nilang marinig ang pag-iyak ng isang bata. Pareha silang nakahinga ng maluwag bago pumasok sa loob ng papasukin ng doktor. Dylan, ang baby natin. Lumapit naman si Dylan na nanginginig pa ang kamay pero hindi hinawakan ng anak. Hi, my angel. Napakaganda mo. Kamukhang kamukha mo ang mami mo. Hinalikan niya ang asawa sa noo. You're so brave, honey. Bakit hindi mo siya hawakan? Anak natin siya. Marumi ang kamay ko. Hindi ko kayang hawakan siya. Gayong galing ako sa laban. Ayoko mabahiran ng kahit anong kasamaan ng anak natin. Doon lang muling naalala ni Rhea ang bakas ng dugo sa lalaki. Ayos ka lang ba? May tama ka ng baril. Ayos na ayos ako. Lalo at dalawa na ang angel sa harapan ko. Thank you, Rhea. Thank you sa pagdating sa buhay ko at pagbibigay sa akin ng isa pang anghel. Salamat din, Dylan, dahil hindi mo ako iniwan. Simula ng araw na yon, mas pinatatag pang lalo ang samahan ng dalawa dahil may anak na silang pinangalan ng Ezra. Para matutukan ng kanyang mag-ina ay nagbitiw na bilang mafia boss si Dylan, ngunit patuloy pa rin niyang ginagabayan ng kanyang grupo. Sa pagdaan ng mga buwan ay mas pinili nilang tutukan ng paglaki ni Ezra at napagdesisyon ng magpakasal sila kapag tumuntong na ang bata sa 2 taong gulang para maging ring bearer nila sa kasal. Sa mga taong yun, ay naging masayang takbo ng buhay nilang tatlo. Wala nang hinahanap ang iba dahil kontento na silang magkasama. Mommy, why are you crying? Inaway ka ba ni Daddy? Lumuluhang natawa si Rhea at umiling sa anak. Hindi anak, masaya lang si Mommy. Nako Ezra, hayaan mo lang magdrama yung mommy mo. Dahil moment niya naman to. Ano pong ibig sabihin ng magdrama? Wala yun anak, OA lang talaga yung ninang mo. OA? What is OA, mommy? Oh, tignan mo, ikaw rin naman. Sa araw din yon, natupad ang isa sa pangarap ni Rhea, ang maikasal sa totoong mahal niya. Katulad ng plano, ay naging ring bearer nila sa Ezra, na kasama rin sa mga flower girl, habang naging best man naman si Jace at bridesmaid si Lynn, na hindi magkasundo-sundo sa hindi nila malamang dahilan. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Umalingaw-ngaw sa simbahan ang hiyawan ng mga bisita sa anunsyong yun ng pare habang tinakpan naman nila ng mata ni Ezra na ikinatawan na mag-asawa bago humarap sa isa't isa. You're officially mine now. Bulong ni Dylan nang tanggalin ang belong nakataklob kay Rhea. Yes, at wala ka na rin kawala sa akin, Mr. Mafia. Ang nakangiting sabat ni Rhea na nakangiting ikinailing ng lalaki bago siya tuluyang halikan. Muling lumakas ang hiyawan sa paligid. Ako ang nakasalo ng bulaklak ng bride. Ang masayang anunsyo ni Lynn habang hawak ang hinagis na wedding bouquet ni Rhea sa labas ng simbahan. Oh, mag-ingat ka. Ang sabi ni Jace nang saluhin si Lynn. Dahil sa pagka-out of balance nito, baka sa susunod sa akin ka na mahulog. Naghiyawan ng mga bisita kasama na ang bagong kasal dahil sa interaksyon ng dalawang yon, na agad ding tinutulan ni Lynn na hindi pa rin tumitigil sa pagsusungit kay Jace. Matapos ang araw na yon, ay hindi na mapantayan pa ang kasiyahang nararamdaman nila. Sinusulit nila ang bawat sandaling magkakasama silang tatlo bilang isang buo at masayang pamilya para sa kanila. Wala na silang mahihiling pa. Kontento na sila sa kung anong meron sila at yun ay ang isa't isa. Sino nga naman na mag-aakala na dahil sa isang gabing hindi inaasahan ay tuluyang magbabago ang mga buhay nila Rhea at Dylan
Ang isang gabing inakala nilang isang pagkakamali ay siya palang maghahatid sa kanila ng isang hindi mapantayang kaligayahan. Patunay lang ang pag-iibigan nila na ang pag-ibig ay dumarating sa hindi natin inaasahang pagkakataon at pinapatatag ng pag-intindi, pananatili at patuloy na pagpili sa bawat isa. Sa kwento nilang ito, hindi lang pag-ibig ang kanilang natagpuan, kundi maging ang kanilang pahinga at masasabing tahanan. At iyon ay ang kanilang anak na si Ezra. The End. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Carrying the Mafia Boss Baby, written by Artemia. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!